So, part 2, regarding dun sa mga natutunan natin dun sa sarcoma cancer ni Doc Willie Ong, na isa sa mga idol ko. Kasi buhay pa yung lola ko, lagi siyang nanonood ng mga ano ni Doc Willie. Kasi nung may franchise pa yung ABS-CBN, siya yung resident cardiologist at internist ng ABS-CBN. Sila ni Doc Lisa Ong, yung kanyang asawa. So, mainly, yung part 2 nun, nabanggit ko yung kanyang senatorial candidacy, no? Hindi siya pinalad. Pero ang pinaka-stress niya is yung tumakbo siyang running mate ni Isko Moreno as vice president, hindi siya nanalo. Well, yun na yun, nasa social media ka, expect mo na kapag ka may ginawa ka, may basher ka. Lalo na't marami kang followers. No? And yun na nga sinasabi ko, politics in the Philippines are dirty. Kaya nga naaawa ako dito sa mga politiko natin dito, yung mga sa barangay na nga lang sa barangay level na nga lang May gawin kang, may hindi ka gawin, may masasabi. May gawin ka, masama ka pa rin. So, mahirap maging politiko sa Pilipinas kasi wala kang lulugaran. Lahat ng gagawin mo, hahanapan ng butas. No? Kaya nakakaawa itong si Doc Willie Ong. Kasi hindi naman siya nangurakot or anything. Tapos kaya siya na-stress is dahil ano ba yung nagawa ko sa mga tao na to, binabash ako. So hindi mo maaali sa tao na sumama yung loob kasi after all he did, no, after all yung mga mabubuti niyang gawa, binabash pa siya. So yun yun, especially nung 2022 presidential election, natumakbo siyang vice president ni Yorme, ni Isko Moreno, di ba? Alam naman natin kung sino nanalo dahil yung nanalo ng 2022, presidente ngayon. At yung vice president niya, yun din ang nanalo. Yung running mate niya, yun din yung vice president ngayon. Alam na natin yun, hindi ko na kailangan sabihin. I mean, kita mo yung sakit niya, yung traidor na sakit, yung pinakamahirap na cancer. Doc Willie Ong, ang isa sa natututunan ko sa kanya, very straightforward. Ano siya magpaliwanag Kahit yung mga ano niya, kasama niya si Dr. Gary C. Silang dalawa, straightforward sila magpaliwanag. Pero, ano yung pagkakaiba ni Dr. Gary C. at itong si Hiling Galing, si Dr. Calvario, yung dalawa never entered politics. Ito lang si Doc Willie Ong. Hindi mo naman siya masisi dahil gusto nga niyang magkaroon ng isang health expert na nagtatrabaho sa gobyerno. Nag-offer na nga siya na if ever manalo siya ng vice president, hahawakan niya yung PhilHealth para maayos yun. Hindi nangyari. Well, talaga sigurong destiny, yung minsan yung mga may mabubuting kalooban, yun yung hindi na ilalagay sa tamang pwesto. So, yun lang yun. No? Yun yung mga isa sa mga natutunan ko kaya ako ginawang dalawa. Kasi, hindi lang pala siya senator tumakbo, meron pa siyang vice presidential candidate. Naging vice presidential ka. At binoto ko rin siya dyan. Dahil naniniwala ako sa kanya. No? So, yun lang po.